Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas Trending Now TV. Dito naman ulit tayo magbibigyan ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo. Guys, let's go! Si Supreme Court nagdesisyon tungkol kay Smartmatic. Ano sinabi ni Supreme Court? Si Comelec daw committed grave abuse of discretion in disqualifying Smartmatic. Basically, nung 2023 nung nagbibid out si Comelec sa magiging elections provider ng 2025 elections. Naglabas ng memorandum ang Comelec na dinidisqualify nila or binaban. Ay, parang nawala mga kaibigan. Si Supreme Court nagdesisyon tungkol kay Smartmatic. Ano sinabi ni Supreme Court? Si Comelec daw committed grave abuse of discretion in disqualifying Smartmatic. Basically, nung 2023 nung nagbibid out si Comelec sa magiging elections provider ng 2025 elections. Naglabas ng memorandum ang Comelec na dinidisqualify nila or binaban ng Comelec na mag-participate in any bid ang Smartmatic. Ang dahilan nila mga kotsero, ang basis nila is meron daw kaso sa Amerika si Smartmatic. Ngayon, nag-file ng special civil action si Smartmatic under Rule 65. Rule 65 mga kotsero, ito yung sa Rules of Court, Rule 65 is the rule on certiorari, mandamus, and prohibition. Ang final nila certiorari, petition for review in certiorari dahil daw nag-commit ng grave abuse of discretion ang Comelec amounting to a lack of or in excess of jurisdiction when Comelec decided to disqualify Smartmatic in the bidding process. Ibig sabihin, sabi ng Smartmatic, bakit niyo naman kami tinanggal agad? Wala kayong karapatan, tanggalin kami agad as bidder dito sa Comelec. Recently, April 17, pinaburan ng Supreme Court si Smartmatic. Ang dahilan ni Supreme Court based on the rules ng Comelec, dapat at least pinag-join nila sa bidding process. At the very least, binigyan ng pagkakataon na makapag-bid para magkaroon nga naman ng pagkakataon si Smartmatic na maipakita yung potential niyang serbisyo, yung amounts, etc. Mukhang naitanong kanina sa parang may kapihan din sa Manila Hotel kanina. Tinanong si Comelec tungkol diyan sa nangyaring decision na yan. Sabi ng Comelec, yung kaso pala ni Andres Bautista, isasama pala namin yun sa sagot sa sagot namin sa Supreme Court. Kasi magmo-motion pa raw sila magmo-motion for reconsideration pa sila Dante, ano yung partikular na pakay ng US Justice Department sa pagpunta nila dito sa Pilipinas? Magandang tanghali, ayon pa kay Chairman George Erwin Garcia ay nakipag-ugnayan itong US Justice Department sa kanilang sa komisyon at mayroon pa nga daw silang nakapanayam aga ng mga tauhan ng Comelec. At kanina nga ay inihayag itong si Chairman Garcia sa isang forum sa Maynila na dumating nga yung mga taga Justice Department ng United States o nagpunta sila dito sa Pilipinas mga ilang araw na ang nakararaan. Nakipag-ugnayan sila nakipag-ugnayan ang US DOJ hinggil ito sa kasong money laundering laban kay dating Comelec Chairman Andres Bautista. Pinaniniwala ang sangkot dito ang Smartmatic na nanalong bidder noong 2016 elections. Batay sa dokumento nakuha ng UNTV kaugnay sa impormasyon ng kaso ni Bautista, binanggit na nakipagkutsaba ang dating Comelec chief sa isang election technology provider na pinaniniwalaan ng ito yung Smartmatic. Ayon pa kay Garcia, nanghingi ng mga dokumento ang US authorities tulad ng procurement papers mula sa kanilang tanggapan. Nagbigay naman anya ang Comelec bilang bahagi ng Justice Treaty. Samantala agad kinumpirma din ng Comelec na totoo yung dokumentong lumabas hinggil nga sa kaso na isinampa kay Bautista
sa isang korte sa Amerika. Subalit hindi naman nagbigay ng maraming detalye dito ang komisyon. Kaugnay naman sa lumabas na balitang anon o hindi umano alam ang kinaroroonan ni Bautista at kung may warrant of arrest na ba laban sa kanya, ayon pa kay Garcia, ito sa kanilang aalamin sa mga otoridad ng Amerika. At kabilang din sa binanggit kanina ni Garcia, kaya nila o may matibay silang basihan. Kaya nila diniskwalipika ang Smartmatic para sa pagsalit sa 2025 elections. Kaugnay nga dito sa kaso ni Bautista sa Amerika kung saan sangkot itong kumpanyang Smartmatic sa sinabing panunuhol umano sa dating pinuno ng komisyon. Yan ang ating update mula dito sa Manila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. So mga kotsero, apparently, hindi natin alam, nagulat na lang tayong lahat. May nagkaroon ng development sa kaso ni Andres Bautista. Yung Justice Department ng Amerika, parang DOJ nila. Pero sa state yun eh. Hindi ko lang alam kung saan state. Yung Justice Department ng Amerika, pumunta sa Comelec. Humingi ng mga papeles. Eto na. Nagki-case build up na, guys. Karma. Justice talaga eh. May hustisya talaga sa may hustisya ang Diyos talaga eh. So ngayon mga kotsero, mukhang lumilinaw na totoong nagkaroon ng dayaan noong 2016. Naku, matutuwa mga loyalista na yun. Mag-iiyakan mga dilawan na yun. Kasi tagal nilang pinagtatanggol si Andres Bautista eh. Tagal eh. Taon. Buong term ni Duterte eh. Pinagtatanggol nila si Andres Bautista. Tapos all of a sudden, biglang may kaso na sa States. O bakit hindi binabalita ni Rappler to? Nung si Kibuloy yung lumabas ng naglabas ang FBI ng warrant of arrest, binalita agad ni Rappler. Ito, walang balita si Rappler? Bakit si UNTV ang nagbalita nito? Bakit si UNTV lang ang nagbalita? Bakit hindi ang mainstream? Ito yung kaso na i-final. Available naman to online. Madali na naman. Ayan, sa Florida. Sa Florida siya. Ayan. US State District Court, Southern District of Florida. Ito yung case number. United States, criminal case, United States versus Juan Andres Donato Bautista. United States, criminal case. Kasi money laundering eh. Money laundering kasi eh. Lampasan natin to, mahabang kwentuhan to eh. Lampasan natin yung iba. Yung iba dyan, hinighlight ko lang for my own reference. Para lang ba alam ko kung yung sequence ng kwento. Pero puntahan natin yung yung sa bribe na mismo. Meron kasing part dito. Ayan bribe payments to Bautista. Hindi, meron pa iwalay. Ayan attempted transfer of 500,000 for the benefit of Bautista. Uy! Si Company A. Ito sinabi. Ayan Hindi sinabi yung mga companies by the way. But allegedly, this has something to do with Smartmatic. And it's 3 subsidiaries. 3 subsidiaries mga kotsero. So, si Company A and 3 subsidiaries at sa parte ni Bautista, 2 kumpanya at 1 kamag-anak. Ang tindi, guys. Ang tindi. This is really, really elaborate mga kotsero. And actually, nung binabasa ko nga ito kanina, sabi ko, oh my God, Bautista is so smart. Kaso nahuli. Ano yung naging trigger nitong investigasyon na to? Kasi during this time, nasa Amerika na si Andres Bautista. Ang naging trigger nito, mga kotsero, itong investigasyon na to, laban kay Andres Bautista, ay yung yung sinabi ng asawa niya, in or around August 2017, Bautista's wife informed Philippine National Bureau of PNBI. PNBI. So nung 2017, nag-out ng asawa ni Andres Bautista, si Bautista, that her husband had large amounts of unexplained wealth. She informed NBI's anti-fraud division that her husband had approximately 1 billion Philippine pesos, sabi, or approximately 20 million US dollars of ill-gotten wealth. Uy, grabe! At their residence, she found foreign bank account information for Bauman, Shell Company X, and Shell Company Y. Ito sasabi ko sa inyo 2 kumpanya. Shell companies. Ano yung Shell Company? Essentially, mga kotsero, a Shell Company is a fake business. It's a fake company. Pekeng kumpanya yan na binubuo sa isang tax haven. Binubuo yun doon. Bakit? Cayman Islands, Bahamas. Bakit? Para hindi ka magbayad ng tax. At saka, stricto ang kanilang bank secrecy laws. Stricto. Very, very strict. So, sabi, that she previously did not know existed. Additionally, at the residence, Bautista's wife discovered stacks of cash of Philippine pesos and approximately 35 passbooks identifying multiple cash deposits at bank accounts in the Philippines held in Bautista's and family members' name that she previously did not know about. Based in part on this information, HSI, Homeland Security ng US, initiated an investigation that focused on employees of companies 2, 3, and 4
Company 2, 3, and 4, mga kutsero, ito yung subsidiaries o mga kumpanya sa ilalim ni Company A. Si Company A, allegedly, is si Smartmatic. So, merong mga inimbestigang empleyado sa companies 2, 3, and 4 ni Company 1. And their use of various overseas bank accounts of the company's vendor to bribe Bautista, a Philippine government official, for lucrative election voting machine and related service contracts with COMELEC for the 2016 Philippine elections. In addition, the investigation focused on Bautista's acts to launder his bribe proceeds related to the scheme. Kasi nga mga kutsero, ganito kasi nangyari. Di ba dito sa Pilipinas, na-impeach siya? Nagkaroon ng impeachment complaint against Andres Bautista. Nung na-impeach siya, mga kutsero, ano nangyari? Nagtago sa Amerika. So for the past 6 years, up until the present, he is in hiding sa Amerika. So ayan, ito na yung detalye ng conspiracy to launder money in the US. Take note mga kutsero, di ba yung kay Kibuloy, from the US to the Philippines. Kay Bautista baliktad. From his shell companies and bank account sa mga businesses or fake companies niya, si Philippine Metals Company tsaka si Philippine MSB Company. Galing dito papunta ng Amerika. So kaya pabaliktad. Kaya siya kinasuhan ng money laundering. Papasok ng Amerika, hindi palabas. Okay. Kasi nga nasa States na siya. Si COMELEC inaward ang kontrata kay Company 4. Si Company 4 ay subsidiary ni Company 1 na naka-base sa UK. Alam niyo na 'yon. Allegedly, it is Smartmatic. Allegedly. Cyber libel is waving. Kaya kailangan allegedly. Oo. Allegedly, si Smartmatic. So si COMELEC, inaward niya sa isang subsidiary ni Company 1 sa Pilipinas yung kontrata. The total of the contract is 199 billion. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.